Hello, Alexa. Kumusta ka na? Malambing ang tinig sa kabilang linya. Parang boses ng anghel ang narinig ni Alexa. Tuwang-tuwa siya. Tristan! Bulalas niya. Mabuti at naisipan mong tumawag. Napakalungkot ko dito. Wala akong makausap. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin kayo in good terms ni Victor? Hindi siguro darating ang panahong magkakasundo kami, Tristan. Matamlay niyang sabi. Mainit ang ulo namin sa isa't isa. Kung hindi lang dahil kay Papa ay baka umalis na ako sa bahay na to. Huwag na huwag kang umalis dyan, Alexa. Alalahanin mong may karapatan ka dyan. Pamilya ka ni Don Miguel. Kaya nga ako nagtitiis dito kahit na pinagkakaisahan nila ako. Sinabi niya kay Tristan ang lahat ng mga nangyayari. Nung kaalis lang niya, madalas na itawag sa akin ni Victor na maganda ang ugali ng Filipinang naging nobya niya sa Australia. Palaging bida si Liza kung magkwento siya. Kailangan malaman niya ang tunay na kulay ng babaeng yan. Sabi ni Tristan sa concerned na tono. Paano niya malalaman? Lahat ng mga tao rito ay paniwalang paniwala sa kabutihang ipinakikita ng babaeng yun. Sasabihin ko kay Victor ang totoo. Sa palagay mo ba ay paniniwalaan ka niya? Matalik kaming magkaibigan, Alexa. Kilala namin ang isa't isa. Nakadama ng awa si Alexa para kay Tristan dahil ito lang ang nagkiklaim na best friend nito si Victor. Kung siya ang nasa kalagayan nito ay tsak na nagtatampo na siya kay Victor. Pero iba si Tristan. Napaka-understanding nito. Ni minsan ay hindi niya ito nakitaan ng pagdaramdam para kay Victor. Maswerte ang binata sa pagkakaroon ng kaibigang katulad ni Tristan. Nagpatuloy sila sa kwentuhan hanggang sabihin ni Tristan na, Pupunta ako dyan, Alexa. Dadalawin kita. Narinig ni Alexa na may tumunog. Ano yun? Pager ko. Nag-page sa akin si Mrs. Kim. May business transaction kasi kami. Ipinapahanap niya sa akin ng anak niyang 1 buwan nang nawawala. Ipinaalala lang niya na bukas ang alas 4 na ng madaling araw ang alis ko patungong Dumaguete. May nasagap kasi kaming balita na naroon ng bata. So hindi ka makakapunta dito niyan? Siyempre kailangan mong matulog ng maaga. May panahon sa lahat ng bagay, Alexa. Pupuntahan kita. I'll be there before 7. Kinilig siya sa kaisipang pinapahalagahan siya ng lalaki. Pagamit naman ng phone? Nabigla si Alexa pagkarinig sa galit na tinig ni Liza sa kanyang likuran. Naibaba tuloy niya ang phone na hindi nakapagpaalam kay Tristan. Napakawalang etiquette mo talaga, sabi ni Liza matapos matsak na walang ibang tao sa sala maliban sa kanilang dalawa. Parang ikaw lang ang tao sa bahay na to. 2 oras ka nang nakatelebabad. Totoong tumagal ang paggamit ni Alexa sa phone. Pero tsak niyang hindi yon umabot sa 2 oras. Sa tansya niya ay wala pang 30 minutos silang nag-uusap ni Tristan. Wala kang magagawa kung buong maghapon akong makipag-usap sa phone, nasabi niya dala ng inis. Bisita ka lang dito kaya maghintay ka. Ang yabang mo! Namula sa galit ang mukha nito. Baka akala mo hindi ko alam na anak ka lang sa labas at walang karapatan sa bahay na ito dahil hindi mo dala ang apelido ni Don Miguel. Si Victor ang may karapatan sa lahat ng yaman ng mga Gutierrez. Siya ang naghirap dito. Namewang si Liza sa harapan niya na animoy naghahamon. Bilang ganti, itinaas naman ni Alexa ang muka at tuwid na tinitigan ang kausap. Ngayon, alam ko na kung bakit ka nakabuntot kay Victor. Makuhulugan niyang sabi. Nanlisik ang mga mata ni Liza. Nagkakamali ka kung iniisip mong may interes ako sa mamanahin ni Victor dahil di hamak na mas mayaman ang pamilya ko kaysa sa kanya. Gano'n naman pala? Bakit mo ipinagsisiksikan ng saliri mo dito? Sana ay sa isang hotel ka na lang tumuloy para maiwasan ng chismis. Alam niyang nasa Australia ang buong pamilya ni Liza at wala na itong malalapit na kamag-anak dito. Narinig niya nang sabihin yun ni Victor sa mga kasambahay at sa kanyang ama. Si Victor ang mapilit na dito ako tumira, diin ni Liza. Halatang tinamaan ito sa sinabi ni Alexa. Isa pa'y katulong niya ako dito sa asyenda. Gustong tumawa naman ni Alexa sa pagkawala ng composure ni Liza. Malaking kabawasan pala yun sa taglay nitong ganda. Kahit na, kung may delikadesa kang tao, dapat ay nag-iisip-isip ka sa sasabihin ng mga tao rito tungkol sa'yo. Alam mo bang pinagtatawanan ka ng mga tao rito, Liza? Hindi na nakontrol ni Liza ang galit. Gumalaw ang isa nitong kamay upang sampalin si Alexa. Pero maagap ang dalaga. Sinangga niya ang kamay nito at pinisil ng mahigpit. Wag na wag mo kong saktan dahil wala kang karapatan. Sa susunod na ulitin mo ito, ay matitikman mo ang galit ko. Talagang ugali kang taga-bundok ka? Walang pinag-aralan?
Pilit nitong binawi ang kamay. Ayaw sana niya yung pakawalan, pero nabitiwan niya nang makita si Victor na nakatayo sa may pintuan ng sala. Ano bang problema rito? Kararating lamang ng lalaki mula sa taniman ng palay. Pawisan nito at may bakas pa ng putik ang suot ng damit. Kaagad na tumakbo si Liza at yumakap sa lalaki. Inaaway niya ako, Han! Sumbong nito na umiiyak. Nakiusap lang naman ako makigamit ng phone ay nagalit agad siya. Wala raw akong karapatan sa bahay na to dahil estranghera lang ako. Ipinakita nito ang namumulang kamay. Sinaktan niya pa ako, oh! Humagulgol ito at saka tumakbo papanik sa hagdan. Nang makarating ito sa itaas ay dumungaw ito at nagpakawala ng isang nakakalokong ngiti kay Alexa. Bagay na hindi nakita ni Victor dahil nakatalikod ito sa nobya at sa kanya nakaharap. Nakita niya ang galit na kumislap sa mga mata ni Victor. Iglap lang ay nasa harapan niya na ito. Gumagalaw ang Adam's apple nito. How dare you? Sabi nito sa nanginginig na tinig. Hindi ka pa nakontento sa pambabastos mo kay Liza? Ngayon ay sinaktan mo pa siya? Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at tinitigan sa mga mata. Hindi ka pa rin pala talaga nagtanda. Marahas siya nitong siniil ng halik sa mga labi. Nagpumiglas siya pero wala siyang nagawa nang isandal siya nito sa dingding habang ang magkabilang kamay ni Victor ay pumipigil sa pagpipiglas niya. Halos ay masaktan ang mga labi niya sa nagpaparusa nitong halik. Tumulo ang luha niya sa kawalan ng magawa. Para namang natauhan si Victor. Tumigil ito sa ginagawa at humugot ng malalim na hininga. Tila nakukonsensyang iniwan nito ang dalaga. Pagbabayaran mo ang lahat ng to, Victor! Galit na sambit ng dalaga sa sarili. Nang dumating si Tristan, ay kaagad itong sinalubong ni Alexa. Naiiyak na yumakap siya rito. Anong nangyari? Concern nitong tanong. Hinagod siya nito sa likod. Sinabi ni Alexa ang namagitan sa kanila ni Liza pati na ang pagkampi ni Victor sa nobya. Pero ang ginawang paghalik sa kanya ng lalaki ay inilihim niya. Walang sino man ang dapat makaalam sa bagay na yun dahil kapag nagkataon ay mawawalan siya ng mukhang maihaharap sa mga taong nasa kanyang paligid. Kakausapin ko si Don Miguel, sabi ni Tristan na halata ang malaking simpansya sa kanya. Kailangan malaman niya ang nangyayari sa bahay na to. Huwag na, Tristan! Pigil ng dalaga. Ayaw niyang bigyan ng alalahanin ng amang may sakit. Paano malulutas ang problema mo kung hindi ka magsasabi kay Don Miguel? Kailangan niya itong malaman, Alexa. Pero... Huwag kang matakot, Alexa. Ano't ano man ang mangyari ay naririto ko. Hindi kita pababayaan. Tristan, salamat sa'yo. Maliban kay Papa, ikaw lang ang nag-iisang taong tinuturing kong kakampi. Palisin mo na si Liza, Victor. Hindi yon pakiusap kundi malinaw na pag-uutos. Nasa loob ng study room sina Don Miguel, Victor, Alexa at Tristan matapos makarating sa kaalaman ng Don ang kaguluhang nangyayari sa pamamahay na yun. Hindi ko magagawa yan sa nobya ko, Papa. Tutol ni Victor na bakas ang katigasan sa tinig. Ako ang nagdala kay Liza dito at responsibilidad ko siya. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag may masamang nangyari sa kanya. Hindi na siya bata, Victor. Sa Australia siya nagdalaga, Papa. Hindi niya kabisado ang Pilipinas. Ihatid mo siya sa isang hotel. Doon niya hihintayin ang kanyang plane ticket pabalik sa Australia. Malinaw na sabi ng Don. No, Papa. You can't do this. Kaya ako isinama si Liza dito ay dahil may balak na kaming magpakasal. Biglang napatayo si Don Miguel sa sinabi ni Victor. Saglit nitong tinapunan ng tingin si Alexa na tahimik na nakaupo sa tabi ni Tristan. Hindi si Liza ang babaeng para sa'yo, Victor. Mariin nitong sabi. Sinabi ko na sa'yo kung sino ang babaeng dapat mong pakasalan and that's an order. Tumingin si Victor kay Alexa. Biglang kinabahan ng dalaga sa klase ng tingin na ipinukol nito sa kanya. Unti-unti ay yumakap sa kanyang isipan ang isang tanong na nagpapanginig sa kanyang puso. Siya ba ang babaeng gustong ipakasal ng ama kay Victor? Hindi ako magpapakasal kay Victor, Tristan! Umiiyak na sabi ni Alexa sa lalaking walang tigil sa pag-alo sa kanya. Nasa terrace sila. Tig-isa sila ng silya pero halos ay nakaupo na siya kay Tristan. Ayon sa Don ay hindi pala nito legal na inampon si Victor kaya maaari silang magpakasal. I understand how you feel, Alexa. Sabi ni Tristan sa tinig na bakas ang sipat siya sa kanya. Ako man ang nasa kalagayan mo hindi rin papayag sa ganun. Mahirap magpakasal sa isang taong hindi mo mahal. Daig mo pa ang tumalon sa bangin. Ano ngayon ang gagawin ko, Tristan?
Nagbanta si Papa na hindi kami patitikimin ni Victor ng kahit isang kusing kapag hindi kami nagpakasal. Hindi ko alam kung bakit niya ito ginagawa sa amin. Gusto ko na tuloy isipin na iba na ang tumatakbo sa isip niya at hindi na normal. Matino ang kaisipan ng iyong ama, Alexa. Malumanay na sabi nito. Inakala lang niya na mapapaayos ang buhay ninyo ni Victor kung kayong dalawa ang magkakatuluyan. Naniniwala kasi siyang matututunan niyo ring mahalin ni Victor ang isa't isa. Which is impossible, Tristan, dahil magkagalit kami ni Victor. Alam na yan ng papa mo, pero naniniwala siyang sa likod ng galit ay naroon ang pag-ibig. He's ridiculous, Tristan. I can't believe this. Siguro, feeling Cupid ngayon ang papa mo. Pinilit magbiro ni Tristan upang pagaanin ang sitwasyon. Natawa naman si Alexa pero saglit lang. Kaagad na pumalit sa puso niya ang pag-aalala. Paano kung totohanin ng ama ang sinabi nitong ibibigay sa charity ang lahat ng kayamanan nito kung hindi sila magpapakasal ni Victor? Ipokrita si Alexa kung hindi niya aamining matagalan niyang pinangarap na yumaman. At ngayong nasa mga kamay na niya ang katuparang yun, ay hibang siya kung palalagpasin niya ang pagkakataon. Walang taong nasa matinong pag-iisip ang aalis sa mansyon at babalik sa maralita niyang tirahan upang muling mamasukan sa opisina ng biyudo na mahilig magpahaging sa kanya. Tristan, naguguluhan talaga ako. Ayokong pakasal kay Victor pero ayoko rin bumalik sa buhay na kinagisnang ko. Hindi ka na babalik sa buhay na yun kahit hindi ka magpakasal kay Victor, Alexa. Sabi nito sa seryosong tinig. Anong ibig mo sabihin? Napatitig siya sa mga mata nito. Hindi ako kasing yaman ni Victor, Alexa, pero kaya kitang buhayin. Napalunok ang dalaga. Malinaw na proposal lang sinabing yun ni Tristan. I love you, Alexa. Kung alam mo lang ang naramdaman ko nung una kitang makita, ang nasa isip ko noon ay huwag sabihin sa'yo na ipinapahanap ka ng iyong ama dahil alam kong yun ay kabiguan ng puso ko. Noon pa man ay nahihiwatigan ko na ang balak ng papa mo na ipakasal ka kay Victor. Kitang-kita ni Alexa ang sincerity sa mga mata ni Tristan habang nagsasalita ito. Pakiramdam niya ay gustong malunod ng kanyang puso sa kaligayahang nararamdaman. Marry me, Alexa. I promise I'll be a good provider, a loving husband and father sa magiging mga anak natin. Buong puso na wika pa ng binata. Yes, Tristan, I will marry you. Sabi niyang hindi na nag-isip. Are you sure? Hindi halos makapaniwalang tanong nito. Kaya mong talikuran ang malaking kayamanan alang-alang sa akin? Isang mahigpit na yakap ang ipinagkaloob niya rito upang bigyan ito ng assurance. I love you too, Tristan. Honestly, ay sa'yo lang ako nakadama ng comfort. I didn't used to trust men dahil natatakot akong matulad kay inay. Pero nang makilala kita, lahat ng takot sa aking puso ay nawala. Hindi ako naiilang sa'yo. Kampanting-kampante ako sa'yo whenever you are with me. Ngumiti ng matamis si Tristan. Sarap isipin na ako ang nakaalis sa phobia mo sa mga lalaki. Bumaba ang mukha nito upang gawaran siya ng halik sa mga labi. Ngunit nakiusap siyang sa pisngi lang muna. Hindi naman nangulit ang lalaki. Lumapat ang bibig nito sa pisngi niya. Nang gabi ring yun ay ipinalam nila kay Don Miguel ang napag-usapan nila. Nagalit ang Don kay Tristan. How could you do this to me? Alam mo kung ano ang mga plano ko. Tapos ay sisirain mo lang. Hindi ko gustong maging hadlang sa mga balak ninyo, Don Miguel. Nagkataon lang na tumibok ang puso ko kay Alexa. Kaya pala hindi mo tinanggap ang bayad ko sa iyo sa serbisyong nagawa mo ay dahil ipinagpapalagay mo na palang iyo ang aking anak. Naiiling na sabi ng Don. Sa natuklasan ay lalo lamang humanga si Alexa kay Tristan. Hindi nagkamali ang puso niya sa pag-ibig dito. He is every woman's dream. May desisyon at matatag ang paninindigan. Ikaw, iha. Alam mo ba kung gaano kalaking kayamanan ang mawawala sa iyo kung kay Tristan ka magpapakasal sa halip na kay Victor? Baling ni Don Miguel sa anak. At ito mismo ang sumagot sa sariling tanong. Maaari kang mabuhay na parang reyna. Matatapos ang buhay mo pero hindi pa rin mauubos ang mamanahin mo. Naipikit ni Alexa ang mga mata. Inimagine niya ang magiging buhay kapag si Victor ang kanyang pinakasalan. Totoong nakapanghihinayang talikuran ang kayamanan ng kanyang ama. Pero hindi na mababago pa ang desisyon niya. Kay Tristan siya magpapakasal. Final na yun, Papa. Pumalatak ang Don. Tinityak ko sa iyong malaking pagkakamali ang naging desisyon mo, iha. Mariin itong sabi.
Gusto kong pag-isipan mo muna ng maraming ulit ang bagay na ito. Papa, hindi na magbabago pa ang pasya ko. Matulog ka na, iha. Ikaw naman, Tristan, ay umuwi na. Baling ng Don sa lalaki. Nakikiusap ako sa iyo na huwag ka munang magpakita sa aking anak sa loob ng ilang linggo. Hindi ito nangangahulugan na inaalisan ko si Alexa ng kalayaang mamili. Gusto ko lang makasigurong hindi niya pagsisisihan ang kanyang naging pasya. Magalang na nagpaalam si Tristan sa Don matapos humalik sa noon ni Alexa. Inihatid niya sa pinto si Tristan at pinangako ang hindi na magbabago pa ang desisyon niya. Pangahawakan ko ang pangako mong yan, Alexa. Babaunin ko sa aking pag-alis papuntang Dumaguete ang pag-asa. Masiglang sabi ni Tristan, pagbalik mo ay magpapakasal na tayo at wala nang makakapigil noon. Seryoso na wika ni Alexa sa binata. Matuloy nga kaya ang kasal nila ni Tristan kung hadlang sa pagmamahalan nila si Don Miguel?